Karamihan sa ating mga kababayan ay hindi nakapagtapos sa pag-aaral at hindi nagkaroon ng permanenteng trabaho, kaya't umaasa na lamang sila sa maliliit na negosyo. Ano nga ba ang informal na sektor? Ito ay bahagi ng ekonomiya na binubuo ng mga munting negosyo at gawaing hanapbuhay na hindi rehistrado sa pamahalaan, walang formal na dokumento at hindi nagbabayad ng buwis. Ang informal na sektor ay kilala rin bilang underground economy. Sinasalo nito ang mga manggagawang walang regular na trabaho sa pamamagitan ng pagbibigay ng agarang kabuhayan. Ano po ang iyong pangalan? Rede Jose, Ilang taon po kayo? 55 na din. Maaari niyo po bang ikwento kung ano po ang iyong trabaho? Wala akong trabaho, pero walang debo vendors lang ako. So, paano niyo po kadalasang umpisahan ang araw ninyo po para maghapong paglalako? Ano, para bautistation din ang para araw-araw sa bahay, ganyan. Saka baon mga bata din, mga estudyante, gano'n. Sapat po ba yung kinikita po ninyo sa pang-araw-araw niyo na pangangailangan po? Sapat din. Saka basta ganitong kan, pag umulan, hindi talaga sumapat ang kan. Ibenta namin. Ganun, pag umaraw talaga, matustusan ko ang araw-araw namin. Ano po yung ginagawa ninyo kapag kulang yung kita niyo po sa isang araw po? Wala lang, talagang kanya ng buhay. Di, pag, ano lang yun, tagaan lang yung nasa harap mo sa isang araw. Ganun. Paano niyo po hinaharap, like, ano po ang pinakamalaking hamon or problema na naranasan niyo po sa iyong trabaho po? Ay, yung pan talaga. Mahirap talaga pagharap ng trabaho noon. Wala hirap kami. Wala kaming magsasaka, gano'n. Magsasaka lang ako. Ayun, nagbukubindors naman ako. Nagsasaka po kayo noon? Opo. Ayun, natustusan ko lang magbubuko. Ngayon na, bukubindors na hanggang ngayon. Bakit po kayo tumigil maging nagsasaka po? Wala na, nabenta na ang lupa namin. Ganun. Kaya nagbukubindors na lang ako. Kumukuha po ba kayo ng mga benepisyo tulad ng insurance, SSOs, or PhilHealth? Wala, yung isa lang, yung anak ko lang isa. Ganun. May insurance din. Nakaranas na po ba kayo ng parang sita dahil naging parang vendor po kayo dito? Dito sa grabe. Opo. Noon, pinatigil nila ako dito na nagbuko. Nung pandemic, nandito na ako nagbuko. Pinatigil. Ngayon na naman, tuloy pa rin, nagbuko ko. Paano po, paano ito ni-apektuhan ikaw, like, sa araw-araw na parang nasisita po? Wala rin, maganda rin yun. Yung paglalako din, natutustusan pa rin sa araw-araw ko dito na kakatubo namin. Paano nyo po naisipan na simulan po ito? Wala lang, nung talagang wala kang mahanap na ibang trabaho, nasubukan ko yung ganito. Hanggang ngayon, bukubindors na lang. Kung may pagkakataon na maiba yung ng takbo ng buhay niyo po, ano yung pwede niyo pong maisipan sana ako ay? Magandang buhay sana. Matustusan ko yung hindi na ako magbubuko kung medyo umangat din ang buhay ko. Ganun lang. Para hindi na ako magbubuko. Ganun lang.
Solusyon sa impormal na sektor sa Pilipinas ay ang pagtulong sa mga manggagawa at maliliit na negosyante na maging legal at mas maayos ang kanilang pamumuhay. Ari ring gawing itong pamamagitan ng pag-register ng negosyo upang magkaroon sila ng mga benepisyo tulad ng SSS at PhilHealth. Mahalaga rin ang pagsasanay o skill training mula sa TESDA upang matuto sila ng bagong trabaho o mapalago ang kanilang negosyo. Sa aming interview, masasabi nating hindi rin madali ang trabaho ng mga nasa informal na sektor. Mga vendors tulad ni tatay na naglalako kahit sa init ng panahon at tinitiis ang pagod alang-alang sa kanilang pamilya.